Kausapin na natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Attorney Lorna Kapunan. Thank you, Mama Carl. Meron palang bully miski na ganitong edad. Parang Sir Danilo, Tali Danilo. Parang gusto niyong tumulong pero nabubuli rin kayo. Wag naman sana. Umpisahan ko lang na ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. So dapat, pag may trabaho tayo, mahal natin ang trabaho. Yung pagkukolekta po ng basura, marangal na trabaho yan. So maganda yung nakikita natin na meron po kayong dedication sa trabaho ninyo. At ngayon, ang mga bata ngayon at personal experience ko sa mga opisina, sa mga law offices, ganun, no? Wala na yung tinatawag na malasakit. Lalong-lalo na ngayon, pag pagod na sila, aalis na sila, travel na sila, o pupunta ng ibang trabaho, wala na yung kagaya ninyo na miski na may edad na kayo, mahal nyo po ang trabaho nyo at ginagalang mo ang co-worker mo kasi may teamwork yan. So, ito naman si Jean. Alam naman natin na kamag-anak mo yan at alam mo na masipag siya, pero wala ka naman doon. Hindi mo nakikita. Hindi ka eyewitness compared to Enrico, no? Sa korte, pag tinitignan natin, sanang ebidensya, mas mabigat po ang nakakakita talaga kesa yung haka-haka lang. Si Edmar naman, umamin ka, nagawa mo rin yan ng isang beses, no? Pero sa pag-aamin na yan, siguro guilty ka, sabi mo, okay lang na matanggal ka sa trabaho. Kung hindi mo lang gusto yung trabaho mo, siguro mas maayos para sa barangay at para sa serbisyo sa barangay, kusang loob ka na mag-resign. Ha? Para hindi na mahirapan si Tay Danilo na maghanap ng kasama. Yun lang po. I-emphasize ko lang na sana bumalik sa ating lahat, lalo na sa kabataan natin, ang tinatawag na malasakit. Malasakit sa iba at malasakit sa trabaho mo. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, mapapakinggan natin si Dr. Love, Brother June Banaag. Salamat, Mama Carla. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung bata-bata kami, ganyan lang, inuutakan namin yung employer namin. Yan, ng mga bata-bata. Mang Danilo, ilang taon na po kayo? 61. Okay. Bata pa rin naman. Pero sa edad na 61, nagsisimula na po nakakaramdam ng pananakit ng kasukasuan, humihingal ng konti pag naglalakad. I can relate to you, Mang Danilo. Ako po ay 73 anyos na. Now, ang mahalaga dito ay mag-iwan ng aral sa mga nanonood sa atin at sa bawat isa sa atin dito na pahalagahan po natin ang trabaho, no? Hindi po pwede na uutakan natin yung kasama natin. Guilty po ako dyan nung araw sa trabaho namin. Utakan, ganon. Imbis na, lalo kung medyo superior ako ng konti dahil matangkad ako, akala nila mas matalino ako, no? Inuutakan ko sila. Ayusin mo na yan. Ganon. Dinadaan ko sa ganong mga estilo. Pero habang nagkakaedad ka, nare-realize mo yung dapat na ikilos mo bilang isang professional. At kung may hanap buhay po tayo, kapatid, pagyamanin po natin, napakaraming walang hanap buhay ngayon na talagang gagawin lahat ng paraan para kumita ng pera. Hindi ko idinidiin si Edmar dito dahil hindi ko naman nakita yan, no? Kaya lang, Edmar, this is a reminder to us, no? Na walang permanente sa trabaho sa atin, lalo na sa gobyerno. Be it barangay or city hall, wala pong permanente. Itong problemang ito, dapat po kasi sa inyong dalawa, wala lang dapat na foreman o leader. Kasi
dalawa lang kayo, mga matured na kayo, alam niyo na, responsable na kayo, di ba? Ay, hindi na kailangan ng supervisor para sa inyo. Pero kung ganyang meron ng problema, dapat pumasok na ang barangay at i-address na ang problemang ito nang hindi na po tumagal. Isang bagay lang pong iwanan ko, just to keep it short. Ito pong trabaho namin dito, kaming tatlo rito, pwede ho kami mag-away-away. Pero pag yun ang mangyayari, kasi hindi ho namin pinipigilan yung opinion namin. Si attorney, meron siyang opinion sa legal, ako naman sa moral, minsan nagbabanggaan. Pero ang sa amin pong tatlo, we always wake up in the morning excited na makita muli yung mga katrabaho namin dito. And it becomes parang naglalaro na lang po kami kasi masaya kami dito. One big happy family. Sana po sa trabaho nyo, ganun din ang mangyari. That when you see your katrabaho, excited kayo in the morning na makita mo siya. Makita mo si Mama Carla, si Alex, sina Doktora. Excited ka na, this is another day, pero magiging productive kasi masaya kayo. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ano, no? Yes. Hindi kasi, ang sinasabi ni Dr. Love, pag masaya ka sa trabaho mo, gusto mo yung ginagawa mo, talaga magre-rehistro yun. Diba? Mas sisipagan mo, mas excited kang pumasok. Kasi kanya-kanya naman tayong task sa buhay. Diba? Kami, wag nyo kaming tingnan na host kami, mga artista kami. Ang dami rin naming bit-bit, pagod din kami araw-araw. Kanya-kanya tayong trabaho. Okay. Ako nga, pogi pa eh. Ang hirap sige kaya na. ng dalin nun. Sige na. Kung alam Okay, nila. maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, babalikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Sa trabaho, palaging merong sinasabi na character reference. And usually, pag yung ganyan, tinatanong yung mga dating pinagtrabahuhan or yung merong magsasabi o nagpapatunay anong klase ang pagkatao mo. At isa dito, alam nyo, ang unang talagang pinapakita dito, hindi naman yung sinasabing magaling ba yan, marunong ba yan? Hindi. Ang tinatanong, paano siya, yung behavior niya, ano ba yung attitude niyan sa trabaho? Hindi yung kasipagan, magaling ba yan makisama? Responsable ba yung tao? At higit sa lahat, ang palaging tinatanong, may nakaaway na ba yan? Nagkaroon na ba yan ng problema sa mga kapwa niya katrabaho? So dun pa lang, makikita nyo na importante sa mga sa mga employers yung kung anong klase yung behavior, yung pagkatao ng isang nag-i-empleyo kaysa dun sa sinasabing karunungan. Kasi napakalaki at napakahalaga yung pag-uugali ng isang tao pagdating sa pagtatrabaho. Dahil mas pinapahalagahan natin yon. So sana maintindihan nyo na importante yon. At the same time, siguro gawan natin ng paraan, Edmar, na hindi kasipagan dito ang pinag-uusapan natin, kundi ang mabuting ugali para magkaroon ka ng maraming kasama at tutulong sa trabaho. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia.